kasi supposedly, ikikwento ko doon, yung encuentro namin ni na Jericho Rosales at Janine Gutierrez doon sa Gawad Pasado. Nagpa-impress ng Gawad Pasado na ako. Tapos biglang nauwi yung kwento ko doon sa maemosyon na pagbabahagi ko ng mga sobrang tumatak sa puso ko na mga yumao kong kaibigan, kapamilya. Ay nako. But anyway, this time, yan, sa mga Janine fans, sabi ko nga, medyo late na rin ito kasi supposedly nung ko pa ikunento sa inyo to, yung nakita-kita kami sa Gawad Pasado ni na Jericho at Janine kung saan si Ate V syempre isa sa mga biggest winners doon. Pero itong si Jericho ay pinarangalan bilang TV actor habang si Janine din ay TV actress para sa kanilang pinagsamahang series na ano nga ba yon? Yung basta yung may flower. Wala ako pasensya na sa mga fans na wala ako sa sarili ko. But anyway, yung kwentuhan namin doon nakakatawa kasi nung lumapit ako sa kanila, syempre, kala ko kasi si Janine, hindi niya ako kilala. Tapos sabi niya, of course I know you, ganyan-ganyan. Kwento, tapos nagpapasalamat siya sa mga ginagawa natin dito sa Unbettable Channel. Sabi niya, ultimong yung nanay niya si Lotlot ay nababalitaan. Nagpapasalamat kahit papano daw ay may mga pagtatanggol, ganyan. Ako naman sinasabi ko, hindi naman tayo nakikipag-away dito, but more or less, kung kailangang ipagtanggol, pinagtatanggol. Kasi kung mali-mali na at below the belt naman na yung mga pag-aalipusta at mga bashing, kailangan naman din nating i-correct. And napunta yung usapan namin ni Echo doon sa mga ginagawa nilang projects together. In fact, that was the time na very controversial yung Quezon. Palabas pa that time yung Quezon na pinag-uusapan at nagba-viral nga din kasi ang daming pumupuna na particular nga yung mga kaanak ni ng ating bayaning si Manuel Luis Quezon na parang tinututulan nila yung hindi pagbibigay ng hustisya o katarungan doon sa naging portrayal o pagsasadula ng kwento ng naging buhay ni Manuel Quezon. Kaya nagkaroon ng mga debate, especially yung mga historians at saka yung mga fact checkers, yung mga nagre-research talaga na somehow sa isang parte ng kasaysayan natin ay nagkaroon ng isang Manuel Quezon na alam mo yon na kung ikukumpara doon sa mga leader at politiko ng panahon ngayon 2025 nag-exist pa rin yung pagiging marahas, matapang, mapangahas, talagang ng direktang magsalita, talagang alam mo yon may paninindigan, gusto ng maayos na kalayaan, freedom, etc. etc. But syempre, kanya-kanyang pananaw po yan kasi sabi nga natin, fictionalized, kung hindi man, although based on history or historical facts yung kwento. Pero bilang isang aktor, nasabi na lang ni Echo na nandoon siya para ano yun, gampanan ang papel ng isang bayani sa kasaysayan and hindi para baguhin o distort kung ano man yung na-research ng production team na gumawa nga ng pelikula. So, on that note, kasi that time, hindi ko pa napapanood yung pelikula ng Quezon, kaya hindi ako makapagbigay ng aking opinion kay Echo dahil tinatanong niya ako kung napanood ko na. Sabi ko, hindi pa. So, nung eventually napanood naman namin, naintindihan namin yung mga reviews, yung mga pagbabalanse na gustong gawin ng mga nag-aaral at saka yung mga merito ng pelikula. Pero isa lang ang pinaka-common, which is yung anguhusay ng produksyon, lalong-lalo na yung sa parte na kung paano ginampanan ni Jericho Rosales ang papel ni Manuel Quezon. So, hindi na kami masyadong mag-delve into that kasi nga sabi natin, obligasyon natin ng mga nag-aaral na susuriing mabuti ang mga ganong klase ng produksyon, lalo pat base ito sa katotohanan at mga naitala sa kasaysayan natin. Anyway, going back dito sa kanila ni Janine, mukhang going going stronger ang kanilang relasyon, very alam mo yon, hindi na sila nahihiya na ipakita sa publiko yung mga nararamdaman nilang emosyon, yung buong sandali na nakaupo sila doon, naka-holding hands, alam mo yon, nanonood ng seremonya, pumapalakpak, mararamdaman mo na ang pagmamahal nila sa isa't isa. Tapos
very supportive din si Janine kay Eco, and the same manner na si Jericho naman ay talagang aligaga at talagang nagmumukhang PA pa nga ni Janine, lalo nang tinanggap yung award para sa kanya at sa kanyang lola na si Nora Honor, na pinarangalan din that time sa Gawad Pasado. And nung kinumusta namin kung ano na ang mangyayari doon sa supposedly documentary na ginagawa nila para kay Mamita Pilita, sabi naman nila okay, ongoing, kaya lang yung mga schedule nga kasi gusto nilang busisiin yung research. Kasi sabi nga nila bilang mga nandiyan sila siguro talaga sa mundong ito, sa showbiz na ito, gusto nilang maipresenta ng accurate yung mga bagay-bagay tungkol kay Mamita. And syempre, sabi, going serious na ito, mauuwi ba ito sa pagpapakasal or what? Syempre, ngumiti lang, tumawa lang, pagpapakita siguro na sabing maghintay lang tayo or what, kasi wag na nating pangunahan siguro, may mga ganung issue. And ang pinaka controversial na itanong namin kay Jericho ay yung siya ang naging nung kampanya ng Ako Bicol, ni dating Congressman Zaldico, ay siya yung naging spokesperson or maging endorser. Sinundan niya ng mga nauna kasi sa kanya, sina Nora Honor, sina Eddie Garcia, at may mga ibang celebrities pa na nag-endorse ng Ako Bicol. This time, it was Jericho Rosales na umikot-ikot pa nga siya sa halos lahat ng parte ng Bicol para i-endorse yung Ako Bicol. So, yung kanyang kwento is kung ano rin yung naging kwento namin bilang kami naging bahagi din po ng Ako Bicol sa napakaraming advokasya po nila. Actually, nandiyan pa rin naman yung Ako Bicol bilang party list. Kaya lang, sa pamamagitan nga po ni Ginoong Zaldico na nagbibigay sa amin ng mga tawag namin sa showbiz ay racket, na nagdadala ng mga artista, ng mga athletes, ng mga doktor, kasi nga po may mga advokasya sila on health, sports, education, at iba pa. Madalas kami naimbita. Nakukuha ako either as host, nakukuha ako either as talent coordinator, or minsan naman director po ng mga concert nila doon. At wala kaming kaalam-alam naman talaga. Kaya doon sa mga naging basher ko, binabash ako doon sa isang programa namin doon sa YouTube channel namin na Marites University, hindi ko na lang sila sinasagot kasi minsan na ako nagpaliwanag na naging parte ng trabaho ko. Kaya nga ito, si Jericho bilang endorser, na hindi naman namin inalam. Sasabihin kasi, dapat kasi nag-due diligence kayo na ganito, ganyan. Ang pinag-uusapan natin pong panahon dito ay panahon pa po ng mga 2015, 2012, ganyan, hanggang sa mga recent na bago mag-pandemic or pandemic. And kaya ako binabati sa programa ko o sa programa namin sa Marites, dahil nga po nagbibigay respeto lang ako at pasasalamat sa binibigay nilang pagkakataon at oportunidad na makapagdala tayo ng mga basketball players doon, from PBA, from UAAP, makapagdala tayo ng mga artista doon, kagaya ni Sara Geronimo, Robby Domingo, nina Bamboo, SB19, sino-sino pa ba doon? Ayan nga, si Jericho Rosales at marami pang iba. Di sana, dinahat na lang kami pinunan ninyo dahil nga po itong si Ginoong Zaldico nga po ay masyadong dinudurog or masyadong sa kanyang parang sinisisi sa kanyang lahat ang kamalasaduhan na ginagawa ng mga iba pa na hindi naman natin siya inaalis doon sa equation, but ng mga pinapangalanan ngayon sa gobyerno ng mga sa flood control issue. Kami naman naninindigan, kaya nga si Jericho nung sinabi niya na kung ano yung inaano nyo, ganun na lang, be it, kasi yung pinaniniwalaan niya is the advocacies, the programs. So, ano ba namang malay namin kung saan nanggagaling ang mga pondo? Kasi nakilala nga namin itong grupo ni Ginoong Zaldico na mga mayayaman na talaga, maraming negosyo, etc. Sino pa ba naman kami para alamin yung mga bagay-bagay na kung lahat na lang, sana perpekto na ang mga tao, perpekto na rin yung mga artistang tumatanggap na mga racket or ng mga engagement sa kanila na binabayaran nila. Hindi na namin ikukwento pa dito kung magkano milyon-milyon na binabayad sa mga binanggit ka naming celebrities na minsan ay nakasama namin through Ako Bicol, na nagkataon lang na si Ginoong Zaldico yung isa sa mga nanguna na kongresista, kasi nakakuha sila ng 1, 2, 3 upuan sa Kongreso. At ngayon nag-resign na nga po siya. At recently nga po, habang binavlog natin ito, naglalabasan na po yung kanya mga videos at kinikwento niya yung side ng storya niya na tungkol dito sa mga corruption sa flood control issue. Yun, kunento ko lang, binahagi ko, hindi dahil sa nagmamalinis tayo or what, kasi ako talagang
nagpapasalamat pa rin ako sa Ako Bicol kasi ang dami nilang mga binigay na opportunities at ang dami naming natulungan, ang dami namin mga tinulungan, hindi namin ini-equate yung tulong sa kung ano man. Pero ang importante kasi yung natutulungan ng mga tao, yung napapasaya mga tao dahil sa mga ginagawa namin at pag nakahilera ng mga programa at advokasya ng Ako Bicol. Para kasi nangyayari ngayon, doon lang sinisisi. Sana sisihin natin mula ulo hanggang doon sa pinakabuntot. Kasi hindi lang naman po Ako Bicol ang nagpapalala ng mga sitwasyon. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Ako, proud ako na isang Bicolano ako. Pero siguro pwede kong sabihin ngayon sa mga pangyayari na nakakapagduda na rin ang pagiging Bicolano ng ibang mga Bicolano at ng mga iba pang mga tao sa ibang bahagi ng mundo na ang sinisisi na lang ay yun. Sana tinitingnan natin yung picture sa mas malaking tinitingnan natin yung issue sa mas malaking picture na ang dami-daming sangkot, ang dami-daming mga namumuno na nagtatago sa kung ganito at alam naman natin na mga scripted dan minsan yung mga inilalabas nila dyan sa Senado man yan, sa Kongreso man yan, sa Malacanang man yan at iba pang ahensya ng gobyerno. Alam mo, napipiko na rin ako pero sabi ko nga nung panahon ko nang magising ako at mamulat ako sa lipunang ito, inabutan ko na po ito panahon pa ni dating Pangulong Marcos na tinawag na diktador at nasa kasaysayan natin kung paano minopolize ang politika at lahat hanggang sa kung sino-sino nung pumalit. Ito ang diretso kong sasabihin, wala pa rin pong pagbabago akong nakikita. Eto na, aabutan na rin ako ng dapit hapon at takip silim sa buhay ko pero hindi ko pa rin nai-enjoy yung sinasabi namin nung 15 years old ako, 16 years old ako at leader din po ako na pagbabago, hindi pa rin. O, yun man lang, maniwala man lang kayo kasi minsan napipiko na rin ako doon sa mga nagmamarunong, nagdudunong-dunungan, na kesyo ganito, kesyo ganyan. Di lahat na lang ng tao sisihin nyo. Diba? Pero ang sarili nyo, hindi nyo sinisisi. And on that note, ako pa rin po nagmamahal sa inyo, Ambet Napus. Nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel. Nawala. Dunita.